Magandang hapon mga kuha, no? So eto, pinasila natin si Uncle Tony, no? Dito sa area niya, kung saan siya ay naninirahan. So ang kwento natin ngayong araw na to ay tungkol sa buhay ng Uncle Tony. No? So, nung papunta ko dito mga kuha, nung nakita ko tong area, yung kalagayan ng Uncle Tony, ay parang mangiyak-ngiyak ako kasi totoo pala yung sinasabi niya na siya lang talaga mag-isa sa buhay, no? So nagkakilala kami dahil kay pastor, tapos mayroon siyang site sa kabilang lupain niya, at itong kabilang lupain naman niya ay ito yung nasa Pigkawayan, no? So alamin natin ngayon mga kuha yung buhay ni Uncle Tony, kung ano mga ginagawa niya sa araw-araw at kung anong kalagayan niya dito. No? So, kung nakikita nyo, andyan si Uncle Tony, no? Naglabas, no? Ng kanyang panggatong. Panggatong to, Uncle Tony? So, ito yung hanap buhay mo. Inabinta ko ito, ang isang tali, binibinta ko ng 25 Pesos. per bakwan bandlo. Nag-supply ako dyan sa mga nagaluto ng mga balbakwa. Dyan sa Kalingki. Ito ang ginagawa ko kung parang exercise ko lang ito. Tapos nag-seedling ako dito ng paminta. Mahilig ako sa mga magtanim ng kahoy. Pero Uncle Tony, meron lang akong mga katanungan. Una, totoo bang nag-iisa ka lang dito? Opo, Ikaw lang talaga. ako lang isa dito nakatira. Paano yung mga pangangailangan mo? Dito mo kinukuha sa mga... Dito rin ako, nag-survival ako. Pero yung lupa sa'yo ito. Sa tatay ko. Oh. Patay naman ang tatay ko, patay ng nanay ko. Tapos may kapatid ako na buhay sa nanay. Yung kapatid ko na tunay, patay na lahat. Tapos wala silang mga anak. Kaya ako na lang mag-isa. Ano na mag-isa. So yun mga kuha, no? Si Uncle Tony ang nakakuha ng attention ko kung bakit ako bumalik dito. Kasi kung sinabi niya sa akin noon na nag-iisa na lang siya at wala siyang kasama sa buhay. So ang pagkakahoy ang kanyang pinagkakakitaan. Maliban sa pagkakahoy mga Uncle Tony, ano pa mga ginagawa mo? Nagkakuha po ako, nag-seedling ako ng ganito, paminta. Paminta. Ito po. Ito mga paminta. Dikit mo. Ito, nag-seedling ko ito. Tapos kung makapira ako, nagabili ako ng silupin. Tulad ito, gamot man ito. Gamot. Ito, hardwood ito. Pero alam niyo ba mga kuha, si Uncle Tony ay nakapag-aral yan. No? Siya ay isang electronic. So marami siyang alam sa buhay. Pero dahil sa kababaan ng loob niya, siya ay namuhay ng simple. No? So hindi siya madamot mga kuha at hindi rin siya sakit sa ulo ng ibang tao. So siya mga kuha ay isang simpleng tao na namumuhay na nag-iisa. So isang simpleng mamamayang tao lang siya. So ito yung mga seedlings niya. So ano? Luya. Luya yan, i-scattered ko yan dito. Saka marami pa ko dyan, ginatanim-tanim ko sa mga gilid-gilid, kaya hindi na ako nagabili ng luya. Kaya minsan, ito inalagay ko ang dahon niya, pwede ito ilagay sa kwan. Para magluto ka ng lutuin mo. So ito, paminta. Paminta po yan. Paminta. Seedling ko pa yan, ilagay ko pa sa silupin. Pero ginabinta ko ito. Kasi may nakita ko doon sa online, 750 ang isang seedling. So binibinta ko ng 500 ito. Minsan nagbaba pa kung kaibigan ko. Ng paminta. Paminta. Okay. So marami yan dito sa iyo. Marami yan dito, ginagapang-gapang dyan at saka mayroon doon nag-aakyat. Pero ginapagapang ko kasi gusto ko mag-produce ng maraming seedling. Yun mga kakuha, no? Ganun yung ginagawa niya sa kanyang buhay. So, hindi siya umaasa sa ibang tao, mga kuha. Hindi siya humihingi, no? So, na
namumuhay siya ng marangal na kumbaga may pagmamalaki niya na siya ay isang mahirap. No? So lahat ng kinakain niya ay pinaghihirapan niya mga kuwa. So tingnan natin yung bahay ni Uncle Tony. Tingnan natin. So dito mga kuwa, no. Ayan yung bahay niyo. Actually, isang barong-barong sa isang nag-iisa na tao ay pwede na yan. No. Pero maganda naman. Kawayan lang. No, medyo magulo yung bahay ni Uncle Tony kasi siya lang mag-isa. No? Ayun. So ang gagawin natin dito mga kano, lilinisan natin tong area niya. No, yan yung may tutulong natin sa kanya. Linisan natin to para maging maliwalas yung area ni Uncle Tony. So kapag may pagkakataon ay dadala natin siya dito ng makakain, lalo-lalo na't bigas, no. So si Uncle Tony ay isang nag-viral na dun sa vlog namin na sa treasure hunting sa lupa niya yun, no. So maraming nakakilala sa kanya at nag-like dun sa video niya. So pagkakataon din natin na tayo ay makatulong din sa kanya mga kuwa. No, sa mga nag-sponsor pala dyan, yung flashlight, yung sa mga goods na binigay nila, no. Salamat sa inyo. So Uncle Tony, anong masasabi mo nun sa ano? Salamat po sa nagbigay ng flashlight sa akin. Magamit ko yung sa pagkuhan. Malakas pa, Tony. Sa pagsasanggot ng rubber. May rubber din kayo. Opo. So mamaya punta-puntahan natin yung mga rubber mo. Opo. Oo. So dito kasi mga kuwa, walang ilaw, no? Wala. Wala talagang ilaw dito. Tag-iisa siya. So kailangan niya ng flashlight. Siguro malamang solar naman sa susunod, no? Solar naman, no? Kung sino mag-donate ng solar diyan, no? So nagpapasalamat kami ng advance sa iyo kung sino man yung magbibigay. So ngayon, nagbibiyak siya ng Ganito kalaki ang ginasiba ko. ng kahoy para ibenta. Malakas si Tony. Malakas pa. Sa ganun. Magkano ang benta mo niyan, Uncle? Kung retail kasi 35, pero kung wholesale, 25 ang isang tali. Benching ko sa tali. So sa 100, 4 na tali. Opo. O kung sino yung Ang isang daan Oh. na tali, 2,005, kung minsan 2,002 lang ang bigay ko. Diyan sa mga nagabalbakwa dyan sa Piguayan. Kung mga kaibigan ko, mura lang. Mga gaano karami yung 200 na tali? Kuwan Ay, yun. ilang tali yun? 100. 100 na tali. Kuwan lang, minsan 4, minsan 3 kung malalaki. Tulad nito, 4. 4 na Isang bugkos. na pan, Piraso. na sinibak na kahoy. Kasi ginaputol ko yung rubber ko, mas malakas ang daloy ng tulo ng rubber pag pinutol mo. Pag lumaki na yung magtubo doon sa lingsing ng kanya ba, magtubo ulit yung pinutulan mo. Mas malakas ang tulo ng kwan, ng rubber. Mag times 3 yung kanya, Atak yung niya. tulo. Kaya ngayon, malakas na ang tulo niya, pero 5 araw ko palang i-open ulit. Pero mayroon na siya mga kapulo. So magkano ang kilo ngayon ng rubber? Sa kinapawan na rinig ko, 68 pesos. 60 pesos. 68 ang kilo. Pero dito, ang bili dyan sa nagabili ng Buy and sell. rubber, 48. Pero kung doon sa kinapawan dalahin, 68 daw. 68. Siyempre, pag dito, maggasolina pa kasi sila. Opo. So Tapos malaki. noon, 17 lang ang kilo. 30, kaya hindi ako nagtuloy na ginhintuan ko pag kuha ng rubber ko. Kasi sayang man, maubusan Sayang ng ang oras ko. Kaya gasibak-sibak na lang ako ng kahoy para makabili ako ng bigas. Kung minsan marami man nagbigay sa akin ng mga kaibigan ko, naawa sila sa akin. So salamat sa mga kaibigan mo din. Opo. So
So yun mga kung yan si Uncle Tony, ang napakasimpleng Pilipino na hindi umaasa sa gobyerno, Opo. no? Not the government. What I can do for the government, not what the government can do for me. Yan po ang motto ko. Ang galing. So tayo mga kung tayo ay isang treasure hunter, pero yung mga natin, subscriber natin, katulad ng Uncle Tony, ay pinupuntahan din natin yan talaga. No? So magiging kaibigan natin sila. So hindi lang puro treasure yung gagawin natin mga kuha, kundi pagtulong din. Dahil yun naman talaga yung hangad natin sa ating mga mamamayang Pilipino. Sa mga treasure hunter na nahihirapan. So mamaya tingnan pa natin yung mga ginagawa niya maliban sa pagsisibak ng kahoy. So malakas pa kayo Uncle Tony, no? Oh, 69 po ang edad ko. ilang taon ka na? 69. 69. Pero ang lakas mo. Kita mo yung mga kuha. 69 mga kuha. Oh. So apat na ganyan, malaki. Ito pan ito. 25. Kung ganito, Ganyan. kung retail, Mm. ito. 25. 25 ito kung retail, pero kung wholesale, Mm. 25, 22. Mm. Itong ganito kalaki. Mm. Ya, makabandol ako ng 100. Mm. Diga punta-punta ako doon sa nagaluto ng mga pagkain. Mm. Kung magbili sila yun, naga-deliver ako. Mm. Pinakarga ko lang sa motor. Motor mo. Yung motor ko doon. Yung kagang-kagang, Skygo. Oo, kailang bisis na nabalintong. Sobrang 100 bisis na. Sa dabisis na. Minsan, kaya ang kalsada ko dito, sira. Hindi na pansin ng gobyerno. Hindi na ayos. Mm. Kaya magsakay ako minsan ng motor. Minsan matumba ako dyan sa kanal. Daganan ako ng mga 25 kabungkos. Matagal ako makaalis. Minsan maabutan ako ng tao na, uy, naipit ito na. Makatawa talaga ako sa buhay ko ba. Yan ang kuhan ko, buhay ko sa basta sa kahoy. Tapos kung maaga pa, nagasanggot ako ng rubber. Mm. Kaya sana dito yung kuhan ko. Ito pala. Ito yung ginagamit ko sa pagtapping. Tapping. O, pwede makita mo man doon kung paano ko patubudin. Sige Uncle, tingnan nga natin kung paano ka gumawa ng pagtapping ng rubber. So yun mga kuha, panoorin natin kung paano magtapping si Uncle Tony. Parang sideline ko lang po yun. Yes. Tara. So ganito yung buhay ng Uncle Tony, no? Sa gubat talaga. Talagang gubat yung ano niya. No? So paano siya magsagot? Ganun. Oh. So ang umpisa niya ang pinakamahirap niya ng Uncle Tony. Opo. Tapos Yan ang tubod niya, oh. Tulo niya. Patingin ng tubod niya, ano, malakas. Wala yung ano. Oh. Wala siyang gripo. No? Kuwan pa lang ito, pang 5 araw ko pa lang ito. 5 araw pa lang. So, ganyan yung ano ni Uncle Tony. No? So, maliban sa pag-treasure hunter niya, na sumasama siya noon, ay siya ay may lupa din na sinasaka. So, hindi lahat ng araw ay nakapag-hunting siya. No? So, talagang minsan ay nagpapagod siya para mayroon siyang kikitain. No? So hindi lang talaga lahat ay hunting, no? So hilig niyo na talaga mag-treasure hunting, Uncle Tony. So ito, guma na ito. Yan. Ito, guma na ito. Opo. Guma na nga. yan. So madadagdagan ba ulit? Umitim ito. O yan, mga unang kwan yan. Unang tubod niya, yung pag-upin ko. Takas oh. So baka mamaya, puno na yung mamaya. Oo. Tapos itanggalin ko naman ito, ilagay sa lupa. So hindi ba kayo nakapagbinta yan, Uncle Tony? Sa ngayong buwan? Pero noon,
mura lang ang pagkabili dahil sa kagipitan natin minsan wala tayo pang bili ng bigas o ulam. Yun, binta ko kahit mura. No, ganun kahirap yung mga magsasaka, mga no? Lahat ng mga ginagawa nila ay napupunta lamang sa pagkain. No? Tapos yung gobyerno natin ay walang ginagawa kundi pamurahin ang mga produkto ng mga magsasaka. Tapos yung namimili, ano ba yung namimili, Uncle? O, Yung mga namimili, mga kwan din dito, nag-buy and sell. buy and sell, Sila. sila yung mayaman. Opo. So hindi ba kayo inakit ng ahas ito, Uncle? Maraming... Ha? Wala. Wala man itong hilig ko na magkaroon ng maraming puno itong area ko. Oo. Kaya kung oras ng tag-init, dito ako nag-standby. Nagalagay ako ng duyan yan, tali nyo sa kabila-kabila at saka dito magpalamig. Ikaw lang mag-isa? Opo. Ala, grabe. Bisita sa akin dito kahit na sinong opisyal, barangay opisyal. Ilang taon ako dito, walang nagbisita sa akin dito. Kung ano na ang buhay ko. Ilang taon ka na nga? 70? 69? Mula nung nagtanim ako ng rubber na ito at saka dito ako, walang nagpunta dito sa akin. Ang nagapunta lang dito yung mga ginabigyan ko ng kahoy. Dito sila magkahoy. Malaman nila na buhay pa ako o patay na ako. Yung mga pamilya ko hindi nagapunta dito sa akin. Ewan ko kung ano ang kasalanan ko sa kanila. Yun mga kuha, no? So mas mabuti na lang mag-isa. Oo, wala kang problema dito. Wala pang problema sa buhay. Marami akong binigyan dito ng lote. Binigyan mo pa sila ng lote. Oo, ito sa parente ko, yung taga Piguan, binigay ko 10 by 15 dito. Bigay ko lang sa kanya. Saka doon sa unahan naman, mayroon naman ako binigyan doon, mga 5 pamilya. So nakatulong, hindi ka na natutulungan, nakatulong ka pa. Opo. Mas mabuti pang tumulong, no? Ganun kababa ang loob ni Uncle Tony, no, mga kakuha. So, tingnan pa natin kung ano mga ginagawa niya rito. Tara. So, nagsasanggot. Ano, panananggot din ang tawag yan, Uncle, di ba? Opo. Para pang 5 araw pa lang ito, ganyan na ang tubod niya. Niya. Yan. Malakas, no? Kung mag-isang linggo na, malakas na yan. Yan, mapuno niya yan. Sa 2 araw, mapuno niya yung galon. Basta 2 linggo na ang mula sa pag-upin. Kasi pag tinitingnan mo, parang mamaya puno na yan, no? Lakas, oh. So, dapat siguro pag umaga, ginaganyan talaga, Uncle. Opo, dapat madilim pa. Madilim ba? Oo. Pero mabuti, salamat ako dun sa flashlight. Oo. Kasi madilim ba, magagamit mo talaga yun. Opo. Kasi malakas ang ano nun eh. So sa susunod mga kakuha, no, pag makabalik tayo dito kay Uncle Tony, bibigyan naman natin siya ng solar, no. Bibili tayo ng solar para sa kanya. Isama na natin yung bigas. So abangan niyo mga kakuha kung sino naman na may gustong tumulong o mayroong bukal na loob dyan, no? Sa kababaang loob ay pwede rin kayo tumulong. So ipa-plus namin yung number dito sa GCash ni, pwedeng sa akin, pwedeng sa kanya. May GCash ka ba, Uncle? Wala? Wala, no? So gagawa na natin ng paraan. Doon na lang sila sa Facebook, sa YouTube. So post na lang namin yung number para makatawag kayo kung sino man yung gustong magbigay ng tulong kay Uncle Tony. So hindi mga nyug ang tanim mo, kundi mga rubber. Grabe, at saka pang mga paminta, mayroon akong iba dito. Mayroon pa akong mga seedling dito na kung minsan inabigay ko lang ito sa Ito, Uncle, di pa na naman kilo. Ito, pero wala, mahina ito magtubod kay bago pag-ikot. Mahina ito. Mahina magtubod. Akala ko nga kanina, hindi rubber yan. Akala ko, ang laking kahoy ni. Yung kung naputol ito, malakas ito magtubod. Halimbawa maputol dito, malakas yan.
Ganun ba? Oo, tulad nito, ito malakas man ito, medyo malakas ito. Akala ko kanina, hindi yan rubber. Akala ko kahoy na. Kasi yung nakikita kong iba doon eh. Rubber na yung, maliit pa yung rubber eh. Ginasangkutan na nila. Ito kahoy na to eh, no? Kuan ito kasi yung buto ito gitanin ko. Ah, bato. Yung isa doon sa itaas, walang bunga Bah, yun. malakas ang kilo. Oo. Malakas yung tubod niya. Ito ako, oh. Malakas oh. Oh. Patak-patak lang yan, pero baka umabot niya ng, baka mapuno niya na ito. Mga ilang araw niya mapuno niya ng kilo? Ito, Kwan, mga isang linggo ito. Kaya Kapag pag maitim ba, reject ba yun? Hindi. hindi, Ay, hindi reject yun. mas parang gagaan siya kung gano'n na siya. Mm. Sige, yung iba ginalagay nila sa tubig. Mm. Pero ako hindi ko na ginalagay sa tubig, kaya kunti naman diferensya. Mm. Hindi mo rin kayaman yung bigat ng tubig doon na makalagay sa Kwan, Mm. sa rubber. Tama. Kaya, hindi ko na ginalagay sa yung sabi na may tab. Yung iba nilalagyan ng acid, uncle, mga suka, mga ganun. Hindi ako nagagamit ng Kwan, ng acid kasi one time minsan nakuhaan ko yung amoy. Mga isang buwan bago na alis. Ganun ba? Parang masunog yung baga ko. Kaya dali ka. Kaya hindi ako nagagamit ng Kwan, Acid. acid. Oh. So yan, pure guma. Pure guma yan. Pero hindi yan dumidikit sa ano, ganyan. Kwan ito, pure guma. Oh. So tingnan pa natin kung ano mga ginagawa ni Uncle dito. Maasim ang dahon nito at saka ang bunga niya. Yung nagabunga doon na dao ko doon, ginalagay ko sa paksiw. Anong dao yan? Dao na kahoy. Pwede ba natin makita yung malaki na yan? Oo, mayroon doon. Doon sa taas. Madaanan natin, no? Opo. Yung dao. Tino. Pero yan ay isang kahoy. O yung buto niya na anod ng tubig papunta dito nagtubo. Ito na siya. Oh. Ah, Ito mga dao pala yan. Doon sa farm ko kasi, eh, maraming ganyan, pinuputol ko lang. Diyos ko, pag wala tayong alam, no? Kasi si Uncle Tony kasi, maraming alam to. Oh, ano bang pangarap mo sa buhay, Uncle? Yung gusto mong, yung paborito mong kanta? masdan mo ang Kapaligiran? Oh, di ba? Sa kanta pa lang, alam mo na ang kalikasan ng gusto niya. Kaya ito, hindi ko na ito ginaputol. Pabayaan ko lang. Mm. Yung mga kahoy nito. Yan. Malamig dito kung kwan. Panahon ng tag-init. Mm. Dito ako nag-standby. Parang maraming kape dito sa iyo, Uncle. Parang maraming kape. Kasi yung mga 1,000 na puno ito, pero walang nagabigay sa akin ng abono. Mm. Mula nang tinanim ko ito, hindi ako binigyan ng abono. Pero kung may bunga siya, ginabinta ko doon sa Pigtuwayan. Minsan makakuha ako ng 20 kilos. Mm. Ayun, So anong binibigay nila? ang Yung walas lang binibigay na abono. So ano lang binibigay nila? wala rin. Wala. Wala rin nakatulong sa akin gobyerno dito na magbigay ng abono. Pero yung iba doon, mayroon silang ang abono. Oh. Kaya minsan nagareklamo na ako na bakit wala akong abono. Walang nagabigay na kwan. Oh. Kaya ginagawa ko, maghakot na lang ako doon ng mga dumi doon ng mga baboy, Oh. manok, tinatapon ko lang dito sa area ko. Pataba. Hayaan ko na makwan itong mga dahon, matuyo, magawing matunaw man niya magtagal. Ah. Ito, maging kwan na ito. Mabulok ito, Ah. maging compost ito. Ah, compost na. Yan lang ang self kwan na, fertilization. Hmm. Ang akala kasi ng iba mga kuwa, lalo na sa hindi nakakilala kay Uncle Tony, ay parang walang pinag-aralan. Pero kung tutuusin, eh talagang mataas yung pinag-aralan niya. Ang problema nga lang, pinili niya yung buhay na simple lang. Ang masakit doon, siya lang nag-iisa at yung pamilya niya ay parang ayaw siyang puntahan. No? So, ganyan si Uncle Tony. Yan ang mga puno. Oh.
Mahal ko yung mga puno ng kahoy kasi. Mahilig ko sa kwan. Sa mga puno. Ito noon, isang puno lang ito nagatubo. Ano na naman puno yan, Uncle? Ito yung tinawag nila na kwan, yung tipulo. Tipulo. O yung bunga nito, pwede mo igulay. Yan ba yung nakakain? Opo. Uy. Yung liso nito parang mani. Oh. Pag mailuto mo. Ah, Kaya dito. tipulo pala yan. Kaya itong mga nagtubo dito, kinain na ito ng kabog. Oh. At saka iti dito, kitain nila dito banda. Mm. Kaya marami nagtubo dito, mga sobra na mga 500 na siguro ito kapuno dito. Mm. O itong klase na kahoy. Oh. Ito si si Uncle Tony, no, napakahilig niya sa nature. Pero nung napunta ako dito, nung nagkakilala kami, sabi niya sa akin, bigyan daw niya ako ng lupa. Sabi ko, uy, ba't mo ko bibigyan ng lupa? Sabi niya, bigay ko sa iyo para mayroon kang magkapitbahay tayo doon. Tama ba, Uncle? Opo. Oh, yun sabi niya. So mamaya, tingnan natin yung lupa na binigay niya sa akin. No? Kasi si Uncle, hindi yan madamot. Ang motto niya sa buhay, mas maganda daw na makatulong. No? Kahit wala siyang may tutulong, pero ang dami niyang binigyan ng lupa. Makakuha. So, ilang sukat nung lupa na may donate mo, Uncle? Depende kung mayroon akong binigay 10 by 15, may 20 by 30. Tulad sa iyo, 20 by 30 ang ibigay ko sa iyo. No, 20 by 30. Saan pa tayo niyan makakuha, no? So, si Uncle tumulong sa atin na magkaroon tayo ng lupa dito sa Pigkawayan. So, siya, tutulungan din natin siya. No? So, hindi siya madamot. No? Pero itong lupa mo, ginapaluti-luti mo na. Okay, siyempre ako naman lang mag-isa. Kung mamatay ako, wala namang magmana nito. Wala na. Wala na, ang mga anak ko, may mga trabaho na doon sa ibang lugar. Hindi na nga sila nagpunta dito sa akin. Kinalimutan ka na? Kung minsan makatawag ako sa kanila, nagsasagot man sila. Pero kung hindi ako magtawag, hindi man sila nagtawag sa akin. Ganun ba? So, napakasakit sa isang bilang ama na hindi ka inaano ng anak. Itong apat na ito, dao ito. No, daw man yan kanina. Ito, isa, dalawa, tatlo, apat. Itong puno na ito, pag maglaki ito, makita niyo mamaya doon kung ano ang kanya. Maging resulta nito kung lumaki ito na parang mag-drum na kalaki, makahold na ito ng tubig dito sa area nito. Okay. So, malaking tulong sa kalikasan. Opo. So, makita natin yung lupa na i-donate mo. Opo. Tingnan natin. Daanan muna natin yung kung ano ang resulta ng dao. Dao. Ng 20 years. O 30 years. Okay, sige, tara. Dao. So, ito na raw yung dao. Ito yung mga kanya. Mga ugat niya. Ito, Oh, nadalhin niya ba? mga ugat. Oh, ito kasi ito iputol ito eh. Tapos yan ang puno niya oh. Ito ganito ang mangyari sa dao. Ganito. Pag itanim mo sa dikit-dikit, ganito siya. Oh. So ganito ang trunk ng dao. Para ito. Pwede rin pala makahoy ito, Uncle. Sige, kahoy mo naman to. Ito, bigay ko kasi ito doon sa mga kaibigan ko na Muslim. Ginawa nila na bangka. Oh. Pero mayroon pa man isa dito. Oh. Mayroon pa isa. Ito. At saka Ginagawa pa lang bangka ito. Bakit matibay ba ito sa tubig? hindi, madali lang masira. Oh, bakit man? Subukan lang yun kung magtagal. Subukan lang. Ang dao, pag tanim mo ng 1 metro, ganyan ang kanyang magiging resulta ng ugat niya. Ganito. Ganito na. Ang paan. Yan. Magdikit-dikit. Magdikit-dikit yan. So kung dito mo sa ilagay sa, halimbawa may bukid ka, ilagay mo ganyan. Pagka mag-ulan ito, mag-hold ito ng Tubig. tubig. Maganda pala itong yung dao sa may mga area na bagilid. Opo.
Kasi magdikit-dikit man yung ugat, Mag-hold ng water ito. mag-hold din ng lupa ito. Oo, ito ang ginagawa niya. Oo. Mag-hold ng tubig. Maraming ilang barrels ang i-hold nito. Hmm. Ano siya? Galing, no? So, ganyan kagaling si Uncle Tony sa bundok, no, mga kuwa. So, tingnan pa natin ngayon yung may puno pa na dao. So, ito na yung malaking dao, no? Pero ito ay isang 9 na taon pa lang. Oo. So, ibig sabihin, 100 years pala umaabot tong dao kung ganun. Sobra pa siguro. Sobra pa, no? Ganito ang dalid niya, oh. Oo. Maglaki pa ito. Mm. So kung magbuhos ang ulan, Mm. mag-hold ito ng tubig dito. Itong dalid niya. Mm. Kaya ito sana dapat ang paramihin sa kagubatan. Oh, ayan, no, mga DENR, no? Oo. No. So, makinig kayo kay Tony. Oh, ito kasampul. No. So, ang pinakamaganda pala sa mga nalalandslide na lupa ay yung dao. Didikit-dikit pagtanim para ma-hold niya yung lupa, Oh. At saka yung tubig. yung tubig. Hindi makadiretso ka plus ba? Mm. Tulad yung bundok natin, kalbo na. Mm. Walang mag-hold na kahoy, walang ganito, Mm. dalid. Kaya ito, ilang drum ito mahawakan niya na tubig. Mm. Oh. So, sa mga mahihina diyan sa Antipolo, sa mga yung mga nagpa-flood, Oh. ba yun, yung landslide, itong dao pa lang maganda. Opo. Yan, sample lang yan. Oh, tapos ito, napapakinabangan pa ang bunga. Oo, pwede ilagay sa, kung magpaksiw ka, magluto ka, walang Oh. kamatis. Hindi ako nagabili ng kamatis. Kaya kahit na itong dahon niya, oh, Mm. ito, Mm. magluto ka nito, ganyan mo lang, oh, lagay mo lang. Mm. Kung para hindi siya magkuhan, balot mo lang sa dahon ng saging, lagay mo doon sa ginaluto mo, mag-asim na yung ginaluto mo. Ah, maasim yan. Oo, Ah, ganun ba? paasim. Ako lang nakadiscover nito. Na dito, So, yan, ito yan- nagamit ko, hindi ako nagabili ng kamatis. Yan, natikman mo na yan. Opo, Ang galing. makuhan ito, maasim ito. Kung kainin mo. Ganun ba? Mm. Hindi ba tayo malason yan? Hindi makalason yun. Oo. Sige nga, tingnan nga natin. Ginalinisan ko para Magtaas pa. Ito yung bigay ko sa iyo dito banda. Ayun mga kuwa, no? Tingnan natin yung bibigay ni Uncle Tony. Imbis tayo yung magbibigay, tayo pang binigyan. Tara mga kuwa. Kante na ito. Hmm. Hanggang dito sa mga citrus. Citrus. So, eto na yung area na i-donate niya sa atin mga kuwa, no? Kasi siguro si Uncle Tony naghahanap din ng tao ng maiwanan ng lupa niya ng mga bait, no? Na alagaan yung area niya. So, Yung kahoy na tipulo. oh, tipulo. Yun o, yung naglaki. Oo nga. Dito banda o. Ah, dito. Kung gusto mo, dito ka. Hmm. Dito. Dito banda. Hmm. Ito. Hmm. Citrus ito. Bunga ito. Gabunga citrus. Oh. Bunga ito kay Kwan. Hindi lang naalagaan ba? Hmm. Yan. So ito ang gusto niyang i-donate sa atin mga kuwa, no? So maganda nito, 20-30. 20 meter to 30 meter, malaki yun. Mga gaano kalaki yun, Uncle? Kwan, 600 square meter. O isipin mo yun mga kuwa, 600 square meter. Kasi yung nagabili dito, ginabinta ko ng Kwan, 1,000 per square meter. Hmm. Yung dyan sa tabi-tabi, oh, may nakabili na dyan. Hmm. Tag 150, pero installment man. Pagkabili nila. Hmm. Ito na yung Kwan, tipulo. Hmm. Naglaki na siya. Diyan. Oh. Maganda kung ganda yan. Ito mga Kwan na ito, mga malapit na siguro ito 10 years.
Hmm. Yung nagawa ng lamsam na plywood. Hmm. Hmm. Doon, isa lang nagatubo niyan dito. Hmm. Ngayon, nagdami. Hmm. Tapos dito yung giant kwan. Marami naghahingi sa akin ng kwan. Nang, Yung kawayan nito. andyan na rin ako manghingi ng ano, Uncle? Pangbakod. Oo, kung magtayo ka ng Farm. kubo mo dito, Hmm. yan, maraming kawayan dito. Oh. Ayos. Malawak na yung kwan, 20 by 30, no? Oo, malawak. Pero hindi ka naman magsisisi, Uncle. Kasi hanggat sa pagtanda mo, dito ka na tumira sa kubo ko. Ah. Sino siya? Punuin natin to ng manok. Oh, tapos may kawayan dito mga kuha. No? Giant kwan. Giant bamboo. Hmm. Oo, ang lalaki nga ng kawayan mga kuha. Ito, giant bamboo ito. Hmm. Ito yung 20 by 30. Hmm. Ito na. Diyan. Tinandaan mo na pala. Oh, 20 by 30 ito dito. Hanggang dun. Hanggang doon papunta, Hmm. 30. 20 doon. Hmm. Ayos. So ito, reserve ko ito. Oh. Ito yung ano, giant bamboo. Oh. Tama. Na sobra 400 poles ito lahat. Hmm. Pupunta doon. Lagyan mo na ano, Uncle. Tukod. Ah, Para kung magbakod tayo. dito na hindi mayroon na itong kwan. May sukat na ito. Sinukatan? So, Oh. dito banda ang 30. Oh. Papunta mula doon sa kalsada, Hmm. kwan ito. Isa, dalawa, tatlo, apat na kwan ito. Apat na 20 by 30. Hmm. Ito daw, sabi nila may kwan daw ito. May? Meron? Aba, i-detect natin yan. Ilungit natin. Malapit lang tayo mag-treasure kung ganun. Ito, may kwan dito, yung parang dila. Oh. Oh. Wala bang ahas dito, Uncle? Mayroon akong nakita ahas dito, pero takot man sa akin yung ahas. Yung mga sawa, yung mga makain yung mga manok natin. Ha? May mga kubra dito. Kubra? Pero hindi ko ginapatay. Oh. Pinapabayaan ko lang. Dito may Mga tulong man yun, pero wag lang siya magpunta sa mga tao. Ito ginalinisan ko ito okay, para makita ko kung may ahas. Hmm. Hindi makakubir sa mata ko ba. Hmm. Yan. Baliti ito. Baliti yan. Ito oh. Ito siya. Laki, laki. Kung magawa ka ng bahay mo, kaya kubo mo, Mm. dito ka na magputol. Oh. Ito oh. Yan. Oh. Dao ito. Oh. Ito, tipulo. Sige, ganito na lang, Uncle. Yung 20 by 30, kung buwan-buwan, bigyan na lang kita. Kahit na hindi. Abait talaga si Uncle, no? Pero wag natin gawin yung mga kung ano. So, tayo, tumatanaw tayo ng utang na loob, no? Kasi si Uncle, matanda na yan, no? Ang gusto lang yan sa buhay ay magiging masaya siya. Kaya siya nagiging matulungin, no? So, si Uncle, matulungin, pero kailangan din siya tulungan. Kasi, hindi naman lahat ng pangangailangan niya, kakayanin niya. Dahil nag-iisa lang siya, eh, no? Tulad yan, yung kubo niya, walang ilaw. No? So, may nag-sponsor sa kanya ng flashlight. Ang laki pa salamat niya, mga kuha. No? Kasi mga gamit niya, kasi madaling araw pa lang, Uncle, gasangot ka na, no? Opo. Oh, yun. So, ang bibili natin sa sunod sa kanya mga kuha ay solar. So, pagbalik natin dito. So, iba-vlog pa rin natin yung mga kuha, no? So, kung mayroong magbibigay ng solar dyan sa inyo, pwede naman. Pwede naman kayong mag-sponsor din para sa kanya. No? So,
Give and take lang yan. Tutulong tayo, tulungan natin siya. Hindi natin siya pababayaan. No? Bihira kasi mag-select yung tao ng pagbibigyan niya ng lupa. So tayo siguro nakita niya tayo ng magandang loob at ayaw naman niya ng yung lupa naman niya sabi niya pag namatay naman daw siya wala naman daw magmamana. So luti-luti niya na lang, no? So kung sinong may bumili, magkano nga yung 30, 60 uncle? Square meter mo? 10 by 15. Ha? 10 by 15. 10 by 15? Opo. Magkano ang binda mo nga? Ay, 150. 150, so 1,000 per square meter. No? Opo. O yun, makakuha. 150 lang. Mayroon ka lang, pwede ka lang magbahay dito. Tapos katabi niya pa si kakuha. Kapit bahay nyo. Ito yung mga puno. Ito marami puno. Binukuhan dito, alagaan ko talaga ito. Ito yung tipulo. Maganda yung ano niya, Tony. Yung plano niya. So, balik na tayo sa kubo niya. Tingnan naman natin yung loob ng kubo niya mga kuha. Tingnan natin doon. Tara. So, ito yung bahay ni Uncle Tony. Pasukin natin yung bahay ni Uncle Tony. No, dahil siya ay nag-iisa lang. Napakakalat ng bahay niya. Tingnan natin. So, ayan si Uncle Tony. Naayos-ayos yung bahay niya. Napakakalat, siyempre. Siya lang mag-isa eh. Lalaki pa. So, ito yung bahay niya. Oh, malinis din pala yung ano. Yung kwarto mo. Oo. So, ayan yung... Sino nga yung Uncle? Santo Niño de Praga. Santo Niño de Praga. Bato Uncle, no? Bato na mga kuwan yan na Santos. Nakita ko sa bundok. Apache tayo. So, ito yung Santo Niño de Praga mga ko. Bato yan mga ko, ano? Pero, Santo Niño, yung ulo nyo. Ayan yung damit nyo. Santo Niño talaga. Nagkarga ng bata. Tapos, ito yung mga bato-bato niya. Nahilig si Uncle sa mga anting-anting nyo. Pero, may karanasan si Uncle na hindi matatawaran o hindi matutumbasan ng ilang pang tao. Sa nagawa niya, siya ay nagiging hero o nagiging bayani sa kanilang mga kababayan. Di ba, Uncle? Opo. Pinaglaban mo ang Nung panahon pa sa kwan yun, nag-protect kami sa kwan, sa aming lupain kasi inaagaw. No? So ito yung dito no, nag-guardia rin ako dito sa lugar na ito, itong barangay na ito. Naging BSDO rin ako noon. dito. Opo. Pero yung mga huling tubo, hindi na nila ako na-recognize dito. Kasi di ka lang nila kilala. O, kaya akala nila sa akin, dayuhan ako ba? So dito mga ko, no, yung bahay ni Uncle Tony. Kubo, maganda. Medyo malikabok. Medyo maraming basura. Pero bahay pa rin. So pagbalik natin, lalagyan na natin to ng solar. Nababahing talaga makuha kasi malikabok eh. So pagbalik natin mga kuha, lagyan natin ng solar dyan. So ayan si Uncle Tony. So yun mga kano, dito na siguro magtatapos yung pag-alam natin sa buhay ng Uncle Tony. So babalikan natin siya sa susunod. Magdala tayo ng solar, magdala tayo ng makakain niya. Bigas, no? Ang importante, bigas. So yun mga kano, ito si Uncle Tony, isa nating subscriber. Pinuntahan natin, binalikan natin, inalam natin yung buhay niya kasi nabanggit niya sa atin noon na siya ay nag-iisa. So nagmotor tayo papunta rito, sinadya natin siya, tinignan yung buhay niya dito sa gubat. No, nagpapasalamat kay Uncle Tony kasi binigyan tayo ng maliit na lupain para tayo ay makapag-umpisa dito sa Picholos. So si Uncle Tony ay hindi lang matulungin
tinutulungan din natin siya. Give and take lang yan, no? So, hindi tayo papayag na siya ipapayaan dahil ang may magandang puso mga kuwa, no, ay siyang tunay na ginto sa ating mata ng Diyos. Ayos!